Gandang araw, isang bagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayon at ang video ating gagawin po ng reaction video mula po kay YT Amazing Stories. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel at huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag po naglalabas tayo ng ito reaction video. Ang title po nito, Yari na, ganito pinagbabaril ng South Korea ang barko ng China na nanghihimasok sa katubigan. Naku po! Grabe, no? Wala na po tayong kalapang gawin pang pa, simulan na po natin to. Let's do this. Tumaas ang tensyon sa insidente sa pagitan ng Coast Guard ng South Korea at mga barko mula sa China. Ayon sa pahayag, kinailangan nilang magpaputok ng halos 250 rounds mula sa machine gun at iba pang armas dahil sa sitwasyon. Ang insidente ay nangyari habang sinisikap nilang pigilan ang maraming barko ng China na pumasok sa kanilang teritorial na tubig. Hindi nila inaasahan ang ganitong engkwentro, kaya't ginamit nila ang lahat ng kanilang kakayahan para mapanatili ang kanilang seguridad at soberanya. Tama. Dahil dito, tumaas ang tensyon at nagkaroon ng alarma sa rehiyon na nag-udyok sa iba't ibang bansa na magbigay ng kanilang mga pahayag tungkol sa insidente. Ayon sa ulat ng CNN noong Disyembre taong 2017, mahigit sa 40 barko ng China ang nakatawid sa teritorial na tubig ng South Korea malapit sa isla ng Gageo-do. Grabe, 40 barko ng China ang pumasok sa EEZ o teritoryo ng South Korea. Kahit sino naman po sigurong bansa, no? Ano pong gagawin mo sa teritoryo nila na yun? Kahit sinong bansa po maalarma. No, 40 barko. So talagang nagpanik siguro na rin ang South Korea. Baka inisip po nila invasion yun, no? Kumbaga kukubkubin sila ng China bilang pasok ng 40 na barko ng China. Kahit sino po siguro ay gagawa na ng ganyang hakbang kasi po delikado po yung mga ganung hakbang talaga na ginawa ng China sa pagpasok sa South Korea. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Timog Kanlurang Baybayin, ang pagpasok ng mga barkong ito ay nagdulot ng pagkabahala sa mga otoridad ng South Korea. Kaya't agad na umaksyon ang South Korean Coast Guard. Pinuntahan nila at hinadlangan ang mga barko ng China at nagbigay ng utos na umalis na sila sa teritoryo. Ang mabilis na pagtugon ng South Korea ay layuning protektahan ang kanilang seguridad at maiwasan ang posibleng komprontasyon. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang magawa ng mga barko ng Coast Guard ng South Korea na paputukan ang mga barko ng China. Sa insidenteng ito, gumamit ang South Korean Coast Guard ng halos 180 rounds mula sa M60 machine gun at 70 rounds mula sa assault rifles at shotgun. Well, sobrang deserve talaga ng China yan, no? Kasi sobra na po talaga sila eh. Kahit saan na lang po talaga o kahit anong EEZ ay pinapasok po nila. Isipin nyo, 40 barko yan, pinasok nila yung South Korea. At sa mga hindi po nakakaalam, no, kahit po sa Hawaii ay nakakarating po ang mga barko po talaga ng China. Ganyan po talaga sila, nampo-provoke po sila, no, lalong-lalo na po sa US. Isipin nyo, no, kalayo-layo ng Hawaii, nakakarating po sila doon para lang mang-provoke. So, kung nangyari man talaga to ay sobrang deserve po talaga yan ng China kasi po hindi po biro yung ginawa nila na yan, no? 40 barko, papasukin mo EEZ. Lahat po talaga ng bansa ay talaga pong gagawa ng ganyang hakbang at yun na nga, pinaputukan na sila ng South Korea. Sobrang deserve po talaga nila yan. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, dahil sa matinding tensyon, nagpahayag ng pagkabahala si Hua Chunying, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China. Sabi niya, seryoso ang nangyari at kailangan itong pagtuunan ng pansin para hindi na lumala ang tensyon.
Bakit kasi pasok kayo ng pasok sa teritoryo ng may teritoryo at ganyan pa kadaming barko? Yan lang nangyayari sa inyo, karma yan. Isipin nyo yun, bila kayong papasok ng walang pahintulot tapos 40 barko. Lahat po talaga siguro ng bansa talaga magpapanik pag ganyang kadami. Di ba? Talagang pagtatanggol nila ang soberanya nila at kanyang easy, ganyan talaga. Tapos ngayon, ganyan yung sasabihin ng China, no, na dapat talaga ma-de-escalate na yan. Grabe. Mahalaga ang masusing pag-uusap para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ayon sa pahayag ng South Korean Coast Guard, sinubukan ng mga barko ng China na dumiretso sa kanilang mga barko na nagdulot ng pagkabahala. Agad na kumilos ang South Korea upang maiwasan ang posibleng kaguluhan. Samantala, ang isang ulat na inilathala ng Korea Herald noong Marso 2023 ay nagsiwalat na 2 Chinese fishing boat ang nasamsam para sa iligal na pangingisda sa exclusive economic zone ng South Korea malapit sa Incheon. Isipin nyo, no, ganyan ang ginagawa ng China sa ibang bansa, no, lalo na po sa atin. Kahit po nasa EEZ na natin, no, hinaharas tayo. Pero ito pong ginawa ng South Korea sa kanila ay kumbaga karma po nila yan kasi sila po mismo ay pumasok sa EEZ ng South Korea kaya po talaga hinuli sila. Ganun po yun, no? Talagang sila yung pumasok sa EEZ ng South Korea. Tayo po ay naglalayag po dyan sa Ayungin Shoal o kahit po dyan sa Baho de Masinloc. Teritoryo po natin yan pero tayo po pa rin ay hinaharas ng China. So masasabi po talaga natin na mali po ang ginagawa ng China sa atin kasi po teritoryo natin yun eh. Wala silang karapatan na tayo ay harasin at palayasin doon. Pero ang ginawa nila dito sa South Korea ay tama lang po ang ginawa ng South Korea sa kanila dahil sila yung mismong pumasok sa teritoryo ng South Korea. No, karma, no, yan po talaga. Maniwala po kayo, meron po talagang karma. Nakarma po dito ang China. Itinampok ng insidente ang patuloy na tensyon at hamon sa pagitan ng South Korea at China. Partikular na tungkol sa mga isyu sa ekonomiya at teritoryo. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalang problema at hindi pagkakaintindihan sa relasyon ng South Korea at China. Ang mga insidenteng ito ay nagdudulot ng tensyon at patuloy na hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Mabilis na tumugon ng South Korean Coast Guard. Nagkaroon ng matinding habulan sa dagat kung saan nahuli ang 2 barko ng China na lihim na nangingisda sa exclusive economic zone ng South Korea. Ang mga barkong ito ay sinubukan pang manatili at magpatuloy sa kanilang ilegal na pangingisda, kaya't nagdulot ito ng agarang aksyon mula sa mga otoridad ng South Korea. Grabe yung South Korea, no? Kumbaga, ang angas din talaga. Isipin nyo, no? Talagang palag-palag po talaga ang South Korea. Ito po yung sinasabi ko, no? Sana po talaga magkaroon din po ng gantong pangil ang ating gobyerno, ang ating mga PCG na pag pumasok po ang China sa atin, sa ating teritoryo, sa ating EEZ, ating soberanya. Sana po ganito rin po ang gawin, no? Itaboy din po ang China. Hindi po yung wala lang gagawin at tayo pa nga po yung nahaharas dyan sa Baho de Masinloc at dyan po sa Ayungin Shoal. Sana po talaga ganito, no? Kasi karapatan po natin yan. Napanalunan po natin yan sa Arbitral Award noong 2016 yung mga teritoryong yan. Kaya wala po talagang karapatan ang China na sakupin tayo dyan o talagang itaboy tayo dyan sa, sa ating sariling teritoryo. At sana rin payagan na rin po talaga ng ating gobyerno na samahan tayo ng US sa paglalayag dyan sa West Philippine Sea talaga. Para po hindi na po talaga makapangharas ang China kasi alam niyo naman po talaga na takot ang China sa US. Real talk. Ang habulan ay nangyari sa loob ng 100 kilometro mula sa timog kanlurang bahagi ng Socheongdo, isang maliit na isla na matatagpuan sa kanluran ng baybayin ng North Korea. Sa huli, matagumpay na nahuli ang 2 barko na lumabag sa batas ng South Korea. Hindi lamang 2 barko ang naapektuhan sa insidenteng ito. 5 pang barko sa exclusive economic zone ng South Korea
ang itinaboy ng Coast Guard. Ipinapakita nito ang determinasyon ng South Korea na ipatupad ang kanilang batas at protektahan ang kanilang teritoryo laban sa paglabag. Kung ang ibang bansa po nagagawa po to, kahit po yung Vietnam, ginagawa rin po yan sa China. Japan, ginagawa rin na yung Japan yan sa China. Tinataboy din po talaga nila. At marami pa pong bansa dyan sa Indo-Pacific ay ginagawa yan sa China. Bakit po tayo, sana lang po talaga, gawin din po natin talaga to. Wag po tayong matakot sana at mangilag dito po sa China kasi po karapatan po natin yung teritoryo na yan. Real talk. Ayon sa ulat, sinubukan pang tumakas ng mga barko ng China mula sa mga otoridad. Nagkaroon ng magulong pagtakas kung saan ang mga barko ng China ay naglayag sa zigzag na ruta na umabot ng 11 kilometro habang tinutugis sila ng patrol vessel mula sa Coast Guard ng China. Samantala, ayon sa ulat ng CNBC noong Nobyembre 2016, nagkaroon ng ilang pagkakataon. Kailangan basahin ulit natin, China angry after South Korea fires warning shots at that fishing boat. Ay nako, China. Bakit kayo magagalit? Kayo itong pasok ng teritoryo na may teritoryo pag ginawa naman sa inyo yung ginagawa nyo rin sa ibang bansa. Kayo magagalit kayo. Ano kayo ngayon? Nakahanap kayo ng katapat, South Korea lang pala katapat nyo Noong Nobyembre 2016, nagkaroon ng ilang pagkakataon kung saan ang Coast Guard ng South Korea ay napilitan na magpaputok ng kanilang mga armas patungo sa mga barko ng China sa loob ng katubigan ng South Korea. Sa katunayan, ayon sa ulat, karaniwan na para sa mga barko ng South Korea ang magsagawa ng regular na pagpapatrolya sa kanilang mga katubigan. Madalas na bahagi ng kanilang mga operasyon ang pagtugis sa mga barko ng China na iligal na nangingisda sa kanilang mga teritoryo. Nice. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng South Korea na mapanatili ang kaayusan at seguridad sa kanilang karagatan laban sa mga lumalabag sa batas. Ang mga ganitong insidente ay tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na operasyon sa dagat. Ang South Korean Coast Guard ay regular na nagsasagawa ng mga pagpapatrolya at madalas na nakikilahok sa mga operasyon ng paghabol at pagtugis sa mga barko na lumalabag sa batas tulad ng mga barko ng China na iligal na nangingisda. Yun po talaga rin ang kulang din po talaga sa ating PCG, yung presensya sa West Philippine Sea o sa mga teritoryo natin dyan, sa Ayungin Shoal at sa Baho de Masinloc. Sana po talaga, yun nga, parang ginagawa ng South Korea, araw-araw po talaga sila nagpapatrolya dyan sa kanilang EEZ. Kahit yun po sana para makita po talaga ng China na eager tayo na protektahan ang ating soberanya. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi maiiwasan na may mga pagkakataong ang mga operasyon ng Coast Guard ng South Korea ay nauuwi sa matinding komprontasyon sa pagitan ng mga barko ng South Korea at China. Ayon sa ulat, nagawa rin ng Coast Guard ng South Korea na hadlangan ang operasyon ng dalawang barko ng China sa pamamagitan ng pagpapahinto sa kanilang mga aktibidad. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nagkaroon ng sitwasyon kung saan 30 barko ng China mula sa parehong grupo ang nakapalibot sa isang barko ng South Korean Coast Guard. Ang mga barko ng China ay hindi lamang nakapalibot, kundi nagawa pa nilang banggain ang barko ng Coast Guard ng South Korea. Grabe nangahamon talaga yung China. Ibig sabihin na talagang hindi lang sila dumaan dyan talaga sa EEZ ng South Korea. Talagang uudyok o nangahamon talaga sila. So sobrang deserve talaga nila yan, yung nagawa sa kanila ng South Korea. Tapos magkagalit-galit sila kung maputukan sila ng ganon. Maling-mali kasi talaga yung ginagawa talaga ng China dito, Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking panganib sa buhay ng mga tauhan ng Coast Guard ng South Korea. Ang detalye ng insidenteng ito ay ibinahagi ni Lee Dae-heng, isang tagapagsalita
mula sa Central Regional Headquarters ng South Korean Coast Guard. Ayon sa ulat na inilathala ng South Korea Morning Post noong October 2016, nagbigay ng pahayag ang South Korea na sila ay magpapatupad ng mas matinding hakbang laban sa mga barko ng China na patuloy na nangingisda ng ilegal sa kanilang mga karagatan. Tipin nyo, no, lahat na lang po talaga ng bansa sa Indo-Pacific o sa Asia, ang kalaban lang po talaga na matindi talaga itong China, no? Kumbaga itong China talaga, walang kaibigan talagang bansa. Lahat na lang kinakaaway. Wrong move eh. Di ba po, imbis na kaibiganin nila ang lahat ng bansa para mas lumago pa yung friendship o yung relasyon nila sa mga bansang yun para na rin gumanda lalo yung ekonomiya nila at talagang maganda po yung salitan po ng ng export at import po nila, 'di ba? Mali yung diskarte nila, kinakaaway po nila yung mga bansang 'yan. Kaya talaga darating po talaga ang panahon kung sila ay magdedeklara ng giyera, makukuyog po talaga ang China dito. Kabilang sa mga hakbang na ito ay ang paggamit ng mas malakas na kapangyarihan, kabilang na ang paggamit ng armas upang mapigilan ang mga ilegal na aktibidad ng mga barko ng China sa kanilang teritoryo. Bukod sa mga insidenteng ito, ayon sa ulat ng VOA News noong Nobyembre 2023, isang bagong maritime agreement ang inilunsad na nagtatakda sa mga barko ng China na panatilihing naka-on ang kanilang mga location tracking devices habang sila ay nasa operasyon sa karagatan ng South Korea. Bilang tugon sa bagong kasunduan, pumayag ang China na sundin ang mga probisyon nito sa pamamagitan ng isang opisyal na kasunduan sa South Korea. Well, sumusunod naman pala itong China sa sa rules ng ibang bansa. Tamo, pumayag sila na i-on yung kanilang GPS, no, kumbaga yung location nila. Kasi talagang titirahin talaga sila ng South Korea pag hindi nila ginawa yun, pag hindi sila sumunod. Ay nako, South Korea lang pala talaga katapat nyo China no? Napakayabang nyo Ayan kayo ngayon, no? Susunod din pala kayo sa ibang bansa, kala ko talagang makulit kayo Ayon sa kasunduan, kinakailangang i-install at panatilihin ng mga barko ng China ang kanilang mga automatic identification systems na naka-on habang sila ay nasa exclusive economic zone ng South Korea. Ang pagkakaroon ng ganitong kagamitan ay makatutulong ng malaki sa South Korea sa kanilang pagsubok na labanan ang mga ilegal na aktibidad tulad ng pangingisda sa kanilang teritorial na tubig. Ayon sa Ministry of Oceans and Fisheries sa Seoul, ang bagong sistema ay magpapadali sa monitoring at proteksyon ng kanilang karagatan laban sa mga lumalabag sa batas. Nakakabilib yung South Korea kasi may pangil lang kanilang batas. Talagang ito ang batas namin sa aming teritoryo. Pag hindi kayo sumunod, titirahin namin kayo. Na which is ginawa na nga nila dito sa China. At ito na nga, sumunod na nga yung China na kailangan naka-on lagi yung location nila. O yung GPS talaga nila tuwing maglalayag sila dyan sa teritoryo ng South Korea o malapit sa South Korea. Kundi talagang madadali sila ng South Korea. Kudos sa South Korea. Grabe. Sa mga nakaraang taon, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at South Korea. Ang mga isyu ay lumalalim at nagiging mas komplikado. Hindi lamang sa mga usaping pang-ekonomiya at political, kundi pati na rin sa mga hidwaan sa teritoryo at personal na interes ng bawat bansa. Ang patuloy na pagtaas ng tensyon ay nagdudulot ng mga hindi pagkakaintindihan at sigalot. Ang mga alitan sa teritoryo tulad ng mga hindi pagkakaintindihan sa hangganan at pangingisda ay nagpapalala sa sitwasyon. Bukod dito, ang pag-ambisyon ng bawat bansa. Well, ito pala, nabila ko na naisip, no? Hindi ako naniniwala na ang pakay ng China dyan sa teritoryo ng South Korea ay pangingisda lang. Meron silang ibang plano dyan o ibang balak o ibang ginagawa. Maaring sinusurvey po nila yung EEZ na yan ng South Korea, yung katubigan na yan, kung anong makukuha nilang natural resources dyan. Kung langis ba, methane gas, o ano. Kasi po alam naman po natin ang ganid po
ang China. Kung mangingisda lang po sila ay pwede naman po silang mangisda doon sa kanilang EEZ, di ba, yung China. Pero bakit pa sila dadayo doon sa teritoryo ng South Korea? Common sense, di ba po? Talaga pong pinag-aaralan siguro nila yung soberanya o EEZ na yan ng South Korea kung ano talagang mapapakinabangan nila dyan kapag sinakop nila yung EEZ na yan ng South Korea. Pero nagkakamali po talaga sila kasi po itong South Korea po talaga ay pumapalag. Sa kanilang mga pang-ekonomiyang interes at kompetisyon sa merkado ay nagpapataas din ng tensyon at hindi pagkakasundo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng tensyon sa pagitan ng China at South Korea ay ang matinding pakikipag-alyansa ng China sa North Korea. Ang relasyon na ito ay nagdudulot ng agam-agam at hindi pagkakaintindihan na madalas nagre-resulta sa mga alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Tama. Dagdag pa rito, ang matinding kompetisyon sa ekonomiya ay nagpapalala sa hidwaan. Pareho silang malalaking puwersa sa pandaigdigang ekonomiya, kaya't nagkakaroon ng malakas na kompetisyon sa mga sektor ng teknolohiya, manufacturing, at kalakalan. Well, ang Korea po talaga, ng South Korea, malakas po talaga rin talaga ang ekonomiya nila, lalo po yung technology. Isipin yung Samsung. Napakalakas po ng Samsung at marami pa pong ibang kumpanya na galing po talaga ng South Korea. Yung Kia, na yung sasakyan po, no, alam ko po, Korean po talaga yun, Korean brand. Kaya sobrang lakas din po talaga ng ekonomiya ng South Korea. At alam naman po din natin na itong China rin po talaga hindi papatalo. Ganyan po sila kaganid. Gusto po talaga nila mag number 1 po talaga sila sa buong mundo, no, hindi lang po sa Asia. Na kahit po talaga ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo na US ay kinukompetensya po talaga nila. Pero nga naman, pag naman pinalagan talaga sila ng US ay tagang tupi po talaga ang China. Isipin nyo, South Korea pa lang to, di ba? Ganyan na nangyayari, no? Sumusunod din pala itong China sa batas ng EEZ ng South Korea, no? Kaya hindi talaga, uubra talaga, basta-basta rin talaga tong China. Ang issue ng South Korea ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng tensyon sa relasyon sa pagitan ng China at South Korea. Katulad ng ibang mga bansa sa rehiyon, nagkakaroon ng pag-aalala ang South Korea dahil sa agresibong pag-angkin ng China sa mga teritoryo, partikular na sa patuloy na pagpapalawak ng militar sa mga isla at bahura sa South China Sea. Tama. Ang mga hakbang na ito ng China ay hindi lamang isang hamon sa kaayusan ng rehiyon, kundi nagdudulot din ng malaking banta sa mga interes ng South Korea sa dagat. Ang South Korea ay nag-aalala na ang mga aksyong ito ay nakakaapekto sa kanilang maritime interests at seguridad. Kaya nga po, di ba, lahat nga po talaga halos ng bansa ay nagpapalakas po talaga dahil po dyan sa China. China lang naman po talaga yung magulo dyan eh. Dito po sa atin sa West Philippine Sea, di ba, kasi po talaga pong gusto po nilang sakupin po yan lahat. Dahil sinasabi nga raw po nila ay kanila daw yan. Pero syempre hindi naman papayag po lahat po ng mga nakapalibot na bansa dyan. Yan, South Korea, tamong ginaganyan sila. Yung Japan, lalo na po yung India, lalo po talaga ngayong India, sobrang lakas na rin po talaga ng India. Kaya hindi na po pwedeng basta-basta mambuli ng ganun-ganun na lang po talaga dyan sa West Philippine Sea. Yung China. Actually, tayo lang po talaga yung mahinang bansa talaga na lang, talagang nabubuli na lang po talaga ng ganyan-ganyan ng China eh. Kaya nga po sa sinasabi ko, no, sana po talaga pumayag na po ang gobyerno natin. Nasamahan tayo na magro-remission yung US, no? Kasi po sila po talaga ay nag-aalok na po talaga ng tulong sa atin. Binubuhusan na po talaga tayo ng tulong ng US, no? Grabe po, 29 billion po yung binuhos na tulong sa atin para lang magpalakas po tayo ng ating sandatahang lakas. Isipin nyo po yun, no? Kaya sana po huwag na po natin ma-disappoint. Ang lahat po, no, hindi lang po US, no, lahat po ng bansang tumutulong at sumusuporta po sa atin. Wag na po tayo makipag-deal o makipag-usap sa China dahil wala po talagang mangyayari. Hindi po sila susunod sa atin dahil alam po nila na napakahina po nating bansa. Isipin nyo tong South Korea, no, palag-palag. Nakakatuwa po na may ganito pong bansang pumapalag dyan sa China. At sana po dumating na rin po yung pagkakataon na pati po ang bansa po natin ay hindi na po basta-basta mabubuli ng China. Ang paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga hindi pagkakaintindihan
ay hindi madali. Nangangailangan ito ng masusing pag-aaral at diplomatikong pagsisikap, pati na rin ng pagpapakumbaba at respeto mula sa lahat ng panig. Tama. Ang proseso ng pag-aayos ng mga pagkakaiba ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kudos sa South Korea, grabe. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video tong napakagandang video na to ni YT Amazing Stories. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel, at huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng gantong reaction video. Like this video kung nagustuhan nyo po ating reaction video. Comment nyo na lang sa baba kung ano pong saloobin nyo sa napanood nating video. Ingat po kayo lahat, until next time. God bless and peace out. Bye.